Happy Father's Day. Amen? Lahat ng mga barong father, no? Mga pogi. Ayan. Mga gwapo. Amen? Ayan. So, ngayon po ay gagawin po natin ang mga gawa po para sa kanila, no? At alam po natin, syempre po, hindi naman po mga bata ay may iba, alam na laki na, di ba? Kasi yung mga children pa eh. Pero ngayon, yung mga lolo, pwede pa rin. Amen? Kasi kamukha ng asawa ko, si Paul, di ba? Si tatay ay father na rin. Di ba? Tama nga, si tatay nga, tatay. Ayan, okay? Kaya syempre mga bata po. Okay, so umpisa po, makita po natin the provide life necessities, no? Una po, makita po natin, the parents ought to provide for their children. Sabi po dito sa 2 Corinthians 12:14, no? 2 Corinthians 12:14, sinasabi po rito, behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours, but your for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. So, sinasabi po that a man who fails to do so for his family is worse than an infidel, no? Kaya sinasabi po in 1 Timothy chapter 5 verse number 8, sinasabi po rito, but if any provide not for his own, and especially for those of his own, whose he has denied the faith, and is worse than an infidel. So, hindi po lahat ng mga bagay ay nagkakaroon, di ba? Kaya meron po mga bata na hindi na naintindihan ang para sa kanilang mga anak, sa mga children, no? So, pero pangalawa po, sinasabi po sa kanya that do not provoke children to wrath. Sinasabi po that huwag silang gagalitin, no? So, una po, so this admonition found twist in the scripture. As I po in Ephesians chapter 6 verse number 4, sinasabi po sa kanya, and ye fathers, no? Para daw po sa mga fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Amen? So, sabi po sa Colossians chapter 3, verse 21, sabi kung tungkol sa kanya, fathers, provoke not your children to anger, let they be discouraged. So, inaayos pong sigurado na yung ginagawa ng mga tatay ay siguradong yung ginagawa ay tama. Huwag pababayaan yung mga batang mga lalaki, no? Iingatan sa kanila, di ba? Kaya, how are they provoked to anger daw? Bakit daw sila ay nasasaktan o maaari silang magalit? Una po, sinasabi po ang unang dahilan, by unreasonable command, sinasabi niya. At pangalawa po, sinasabi rin po sa kanya, that by the manifestation of the anger. At maging sa kanya pong pangatlo, sinasabi po, that by your continually finding fault with them. Ayan, kaya naintindihan po natin na ginagawa po yung tama para sa kanila. At salamat po, merong tatay na nagsasabi para sa kanyang mga anak. Amen? At sa pangatlo po, sinasabi po, pang third,
provide spiritual training. Yung tungkol po sa kanyang mga anak, para kanya, sinasabi po, yun daw spiritual provider mula sa Panginoon. Una po, sinasabi po that in the training and admonition of the Lord, patungkol sa kanya, kaya sinasabi po sa Ephesians chapter 6, verse number 4, Ephesians chapter 6, verse 4, sabi niya, and ye fathers, para sa mga tatay, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture, tungkol do para sa kanya, the discipline, no? And admonition, and instruction of the Lord. So lahat po para sa mga bata tungkol sa kanya. Katulad po ngayong umaga, amen. Salamat po sa ating si Sarah. Si Sarah, di ba? Si Sarah, kilala nyo? Sarah ngayon, di ba? Yung tatay niya, si Duterte, father, di ba? Pero ngayong umaga, alam natin para sa kanya, meron kwan ang tungkol sa Sarah, di ba? Mamaya, di ba? Naintindihan niyo, amen? Amen ba naintindihan natin? Ayun, baka hindi naintindihan eh, no? Pero sa araw po ngayon, si President Duterte at yung magiging pangalawang Vice President ngayong araw na to. Amen ba? Yung tatay tsaka yung anak magkasama. Amen ba? So, salamat. Merong mga tatay. At sinasabi po tungkol sa tatay, para sa mga tatay, no? Yung ating father na si Duterte, di ba? Kita nyo, kahit sa kanyang edad, medyo matanggal na. At sa kanyang buhay. Pero sa atin po sinasabi, training by way of the instruction. Sinabi po sa mga tatay, according po sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7. Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7, sabi dito, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt them of them thou sittest of thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, no? So, kung ginagawa po ng Panginoon mula sa kanyang anak, sa kanyang mga children, sa mga bata, no? At kaya po sinasabi sa 32, Deuteronomy 32 verse 46, and he said unto them, sabi niya, set ye heart unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do all the words of this law. Salamat po sa mga tatay na katulad natin ngayon. Maraming mga tatay ngayon na hindi lahat ng mga children ay mababait na. Kasi malaki na di ba? Amen? Amen ba na malaki sila, di ba? At kilala po nila na mga children na maliit naman ang sumunod sa kanila. Kayo po sa akin bilang tatay na kay Paul, di ba? Meron siyang children na bata ngayon. Si Elise, tsaka si PVD, no? Oh. So kita niyo may mga bata na, di ba? Pero tayo po ng mga tatay, yung mga alak natin malaki na eh. Pero may mga apo pa rin tayo.
Amen ba po? Di ba, tatay? At least mga apos, tinutulungan natin sila. Di ba, amen? Kaya tuloy-tuloy po, sinasabi po. Kaya sinasabi po niya, and he said unto them, set ye hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command and your children to observe to do all the words of this law. So the word must first be in the Father's heart. At sinasabi po sa kanya that then the Father can lead his family like Joshua led his family, no, para sa mga kanila. Kaya dito po sinasabi sa Joshua chapter 24 verse 15. Anong sinasabi niya tungkol sa mga Joshua bilang tatay niya sa kanyang mga children, sa kanyang mga anak? Verse 15, kaya sinabi po niya tungkol sa kanila, sabi niya, and if sin evil unto you in the serve the Lord, choose you this day, sabi niya, whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were in the other side of the flood of or the gods of the Amorites, in whose land ye shall but as for me and my house. Tungkol niya para sa kanya at sa kanyang mga children, for me and my house, sabi niya, magagalang sa kanya, he will serve the Lord. Amen? Kaya dinadawa po na ang mga bayan, ang mga bata. Kaya sana po yung mga ngayon, na mga father at nanay po ngayon, nanay at tatay, sana po, sabi po dito sa Joshua 24:15, talagang inaakay po nila ang mga bata, ang mga children para sa kanila. Amen? Kaya alam nyo, dito kaninang umaga, natutuwa po, meron ng gumagata muli ng ating dito sa nursery. Di ba dati marami tayong nursery? Kaya yung nursery natin, yung nursery room natin, mga minamahal, no? Hindi ho, basta sinasarada yan eh. Binubukas ko yan. Kahit meron tsado dyan na aircon, binubukas ka para yung mga bata nagagamit yan. Amen? Kaya nilagyan yan para magamit nila eh. Maski po yan, meron pa rin tayong ginagamit dyan na TV. May TV pa rin dyan eh. Nagagamit pa rin yan eh. Pero pag wala nang ginagawa, kukuha na yan. Tatapon mo, bibigyan sa iba. Hindi ginagawa ng mga bata. Kaya ginagawa, di ba, amen? Ginagawa. Kaya yan po, pag ginagawa natin yan, hindi para maging sayang. Lahat po maging importante. Kaya dito sinasabi po ni Joshua, sabi niya, magpatuloy sila para sa mga children. Kaya sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya sabi niya, training by way of example. Sabi niya, considering the following. When the father in an active believer, there is about a 75% sabi niya, likelihood that the children will also become active believers, but only the mother is a believer. This livelihood in a dramatically reduced to feeding preserve. So pang-apat po, sinasabi niya, para sa kanila, bilang father po, bilang tatay. At mamaya po, papakatin natin lahat ng mga tatay. Amen? Mga fathers. Amen? Papupunta ko rito.
kahit pa paano meron tayong meron tayong gagawin para sa kanila. Kahit pa paano, naalala natin. Kaya sa pang-apat po, mga kaibigan, sabi po dito, provide loving discipline para sa kanila raw. Gawin para sa mga discipline para sa kanila. Una po, sabi niya, even as our Heavenly Father disciplines His children. Kaya, madalas po naalala ko po mga kaibigan, nung maliit po nun si Paul tsaka si Tuti, kahit mas matanda yun sa ng 12 years, di ba? Mas ahead ng 12 years kay Paul, kay Tuti. Pero mga minamahal, ako po, dati napakatrabaho ko din sa ginagawa bilang tatay. Bilang tatay, maraming ginagawa. Pero syempre po yung aking asawa, no? Kahit yung presence po ng nanay para tinutulungan yung mga children, di ba? Just like your tatay, di ba? Nung mas ginagawa maliliit pa dati. So si tatay mo, tinutulungan talaga yung mga children. Kaya rin po ngayon, di ba? Kahit nagtutulong po yan Kahit yung tatay ay masyadong ginagawa, pero kahit pa paano ginagawa, tinitingnan niya yung nanay sa their presence, di ba? Amen? So, may ginagawa sila para sa kanila. Pero, siyempre, yung time na yun, pag sinabi po ni nanay, no? Talagang may gusto yung gawin ako para kay Paul, then ako tatawagin niya. Para talagang may mangyari, di ba? Ganon din po kay Tuti. May time na talagang nagalit ako at kung kinakailangan mamamalo. Noong time na yun, di ba? Amen? Talagang sinasabi ko, hindi basta-basta. Kaya alam natin po. Pero mga tatay po, they provide loving discipline sa kanyang mga anak. Kaya sabi nga po sa una, sabi niya, even as our Heavenly Father disciplines His children. Kaya sinabi po niya, Hebrews chapter 12, verse 9, Furthermore, ye have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall He not much rather be in subjection unto the Father of spirit and live? So, even though it may be unpleasant at times, sabi po, no? Kung kailangan paluin, ginagawa kung kinakailangan. Kung siyempre minsan yung mga maliliit, okay pa. Pero pag medyo nag nag 12, 13, 14, siyempre medyo mas ingat na dahil medyo matanda na Di ba, amen? Like si Ebeng. Si Ebeng, pwede mong paluin di ba? Si Ebeng, di ba, ginagawa pa katulad po nung nandiyan sa pangatlo, si Ebeng nandiyan sa tatlo. Talagang gusto kong ihagis na. Sabi ko, gusto mo ihagis na lang kita Di ba? Masyadong siyempre bata Di ba? Hindi pwedeng iingatan mo Pero siyempre si medyo matanda na yun Ito si Joshua, medyo pwedeng papaluin na ni Di ba? Ibig sabihin, meron tayong ginagawa doon sa manliit, pero pag lumalaki, medyo kinakausap na lang ng para sa kanila, di ba? Kaya sa Proverbs 13 verse 24, sinasabi po niya, para ingatan sa mga children, yung mga manliit. Sabi niya, He that spareth his rod hateth his son, but he that
loveth him, shattereth him betimes, no? Pero kahit po ganun, at naintindihan po natin, alam, pero basta alam po natin na alam natin yung mga tatay, pwede bang umaki ng mga tatay rito? Amen? Halip po mga tatay, dito kayo. Dito na, mga tatay. Ayan ang mga tatay. Ito, yung tatay. Tatay, amen? Mga tatay po, mga tatay, dito kayo. Ayan, mga tatay. Amen? Amen? Amen, mga tatay. Oh, bigyan mo mga ano. Tatay. Oh, tatay. Tatay, dapat mga oh, di ba? Oh, yan oh. Kasi pakita ang mga gwapo, pakita mo na. Gwapo, minsan lang eh. Mga gwapo, bakit yung mga gwapo? Mga gwapo, oh.